Alam nating lahat na kung walang tubig o without water, imposibleng mabuhay. Ngunit kung tayo ay mahulog sa malalim na tubig at lumubog dito, maaari tayong malunod at mamatay. Ang bagay na nagbibigay ng buhay ay maaari ring maging sanhi ng ating kamatayan. In the same way, katulad ng tubig, ang mundo at mga bagay sa mundo ay ating kailangan para mabuhay. Kung paano ibinibigay ng Diyos ang tubig para mabuhay, ganun din naman ibinibigay ng Diyos ang mundo at mga bagay sa mundo upang gamitin natin ito ng may karunungan. Ngunit kapag tayo ay masyadong nahuhumaling dito o too consumed by it, o kapag tayo ay lubos na nalulubog sa mga makamundong pagnanasa at kasiyahan, unti-unti nitong nilulunod ang ating spiritual life. Ipinapaalala sa atin ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 15. Sinabi dito, "Do not love the world or the things in the world." Huwag niyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Nilikha ng Diyos ang mundo para sa isang napakagandang layunin. Ito ay magamit ito ng tao. Ngunit hindi dapat magpalunod dito ang tao. Sapagkat kapag nangyari ito, the breath of prayer is stopped and they perish. Napuputol ang breath ng panalangin at sila ay napapahamak. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag nating gamitin ang mundo at ang mga bagay ng mundo, kundi huwag nating hayaan ang mundo ang magkontrol sa ating mga puso. Tinawag tayo upang mabuhay sa mundo, ngunit hindi upang malunod dito.